What's up mga kabalitaktakan? So yun na nga, welcome everyone! My name is MJ. My name is... Ay, Oh, sige. Ako na. Baka nakalimutan na ako. Yung tagal ko. Nagtampo na sila. Ako si Easy. At today, meron naman tayong special guest na excited magsalita. We have here, Ate Abby! Hi! So yun, gano'n na ba katagal ulit yung huli naming ginawa to? Nagkaroon kami ng special guest. But right now, we believe, at hindi lang kami, lahat kayo, na this month of June, hindi lang siya simple celebration. Yes. Na meron din tayong sinicelebrate currently. Ano ba yun? Father's Day? My God. Oh, sa bagay. Bukod Uy. doon. Father's Day din. Advance na, sa bagay. Ano mga kinakasal? June bride. Hindi. Yun yung Pride Pride Month. Month. Yes! Ba't ba tayo sabay? Hindi ko alam. For today's episode, we invited our special members. Hindi special child, special members. So, bukod kay Ate MJ na palagi nyo naman siya nakikita, dahil alam nyo naman siguro na part siya ng LGBT community. So, we have here si Ate Abby na Ang ate naming lahat. ang ate ng lahat. Na feeling ko din nyo alam na LGBT siya. Anong ginagawa ko dito? Honestly, itong naging ano natin na to, first na gawin natin yung ganito klase special episode na magkaroon tayo ng simple talk or maybe conversations lang. It's about Pride Month and etc. Na hindi siya usual na nadidinig or manggagaling sa isang church choir. Like us, we are trying na lumipat or maybe try yung mundo ng social media. Also, napakalawak nung pwede nating ma-explore. And we know na maybe yung iba tataas yung kilay about sa mga ganitong bagay. Ganito? Ay, teka lang. Ang problema kasi nung tataas pala yung kilay nila, tataas na yung kilay din natin. Sumasabay lang din. Sabi mo kung isa o dalawa, baka ganun. Depende sa emosyon at pakiramdam talaga. Pero yon, nung kwento ko lang, nung nakilala ko si Ate Abby kasi, nung literal pa lang ako na ganito. At lagi pa akong kalbo. Nene. Literal. Pero ang pinaka nakakatawa kasi nun is talagang tinitingala namin sila na part ng mismong choir. Kasi hindi naman usual na may mga makikita ka na gano'n na member din ng mismong Pride na open kami. Saan? Sa mga ganitong klaseng samahan, bonding, conversation. Because during that time, I know na alam ko na yung feeling ko na I'm part of it. Pero hindi pa ako literally na ganito. Hindi naman kailangan mag-out eh. Kasi never ko namang naisip na darating ako doon. Kasi alam ko na sa sarili ko. Pero hindi lang ako nagsasabi na parang, I'm gay. Never ko naman, yun lang. Sorry. Na-booking. Teka lang, erase. Yun yung nakakatuwa lang nun, na, hindi pala mahirap humanap ng isang samahan. Na may ganon. Natanggap ka. Oo, because technically, it's a church choir. Church choir sila. And yung samahan nila is really religious. Na nakikita mo kung paano sila, paano yung faith nila mismo, paano nila ginagawa yung devotions nila, yung mismong effort nila as one, na pati yung parents na nai-involve, hindi lang yung members. Doon ko nakita yung samahan nila. Na hindi lang members yung nandun, kung hindi pati parents ng members. Parents ng members, Part. mommy at daddy. May part din. Kaya yun yung siguro, doon ko sila nakita na, masaya pala. Masaya na hindi mo kailangan sabihin doon na, ay, sasali po ako, pero bading ako. Hindi mo palang kailangan sabihin yun. Walang pero. Oo, kasi hindi na nila kailangan itanong. At walang magtatanong. Walang magtatanong. Kasi technically, yung mga inabutan ko na members nun is mga professionals din. 'Di ba? May mga narating na sa life, may mga ginagawa ng career. And mapapaisip ka sa kanila na, ay, baka ma-judge ako. Baka hindi nila gusto yung ganitong klase.
Kasi onti-onti akong nag-transition sa harap nila eh. Yun yung nangyari nung nakilala ko sila. At hindi nila ako parang pinahiya or what na, hoy, Nangyari sa'yo. walang ganyan. Kasi wala, hinahayaan ka nila as long as respectable ka. Oo. At pinapakita mo. Yun lang naman yun eh. I-remind sa bawat isa na yung influence na maibibigay sa'yo ng mga older ones is good. They are trying to be good. Oo. Kasi wala namang perfect. Sus ko naman. Wala naman. But they are trying. Kayo, paano nyo nakilala sa Ate Abby? Una muna yung mas matanda. Oh, sige na nga. Mali ata. Ba't nauna ako? Mababa na edad talaga, no? Ay, na. As maugali. So, paano ko nakilala sarili ko? Ako yung matanda. Kasi nakilala ko si Ate Abby noon. Kasi ang unang interaction ko talaga kay Ate Abby nung kakanta sa Mega Mall. And di ko nga alam na bakla si Ate Abby noon. Kasi tinong... Teka lang ha, binuking mo siya. Hindi pa siya nag-out. Ay, bakla ba? Teka lang, baka mapaisip si Mami pag napanood to. Kasi diba, yung after ng Masnong sa Sante, ang boses ni Ate Abby, lalaking Kasi sabi ko, Teka lang, kumakanta ba siya nung nakita mo? oo, nung sumaano ko noon. Oo, talaga, hindi mo siya Oo, mapagkatawalan. tapos, naano ko lang nung kumain kami nung sa, pa yun kapihan yun dun sa may, before mag-chapel. Oo, may kapihan dun nakalimutan ko kung anong yun. Sa Mega Mall? Sa Megana. Oo, Tapos oo, ayun, doon ako nakipagkwentuhan kay Ate Abby na, tapos sinabi niya nga, kung gusto ko nga daw mas maging base yung boses ko, ganito yung gawin ko, ganyan. Ang aga, meron na binibigay na tips ha. Tinipsagod ako na Ate Abby kaya sabi ko, wala, nakakaano naman. Kasi talaga nakita ko siya yung, nakalimutan ko anong kanta yun, baka nga yun yung In Him nga ata yun. Oo, yeah. Nadidinig ko yung boss natin. Walang galing Pag naman nadinig yan. niyo po. Oo. Kaya yun yung ko kay Ate Abby nung nakilala ko siyang, ang naman ni Ate Abby. Ang Humble, ang parang humble, ang siya, pag-growing ka niya talaga. Pero alam niyo, humble talaga siya kasi technically, baka po sa nakakalimot, tenor po yan. at talagang ganun siya ka-humble para magbigay ng tips sa bass. Grabe siya. Kasi po bored siya na madalas, kahit yung bass ginagawa niya. Ikaw, Iz. Ako, first of all, that was 10 years ago. At 10 years ago, Teka lang. ako ay 13 years ago. 12 years ago. So, hindi ko na masyado matandaan. Kasi sobrang bata ako pa. Pero bata pa ako nun. Pero nung syempre, wala akong idea sa gender. Kasi hindi naman talaga tayo, to be honest, hindi naman talaga tayo, maano sa gender. Yung parang, hindi kasi siya nakakagulat. Kasi sila, Kuya JR, naabutan ko sila na gano'n. So, ang una kong impression Teka lang. Wait, hindi pa sila umaamin na. Ay, kaya. Sorry po. Erase. Ako lang ha. Huwag na mag-tingin. Pero ang first ko kasi sa kanya, diva. Tsaka nang-ookray. Yun talaga yung pinaka-impression ko sa kanya na, ay, si Ate Abby nakakatakot. Ang intimidating niya. Kasi pag nagsalita siya, ito, ganyan. Tapos parang ako, okay po. Ate Abby. Ganun mo lang. Pero lately, na-appreciate ko si Ate Abby sobra. Kasi bukod sa effort, tsaka sa support na natatanggap talaga namin kay Ate Abby, talagang grabe. Kasi, syempre kami, nung nagsistart kami ng mga ganito, hindi namin inakala na abot kami sa ganitong point na maraming mag-look up, maraming magsusupport sa mga decision na ginagawa namin para sa direksyon ng choir. And hindi namin siya magagawa kung hindi kami sinuportahan ni Ate Abby. Kaya sa bawat episodes na ginagawa namin, yun yung lagi namin talagang sinasabi na very thankful kami kay Ate Abby at sa lahat ng mga matatanda na nag-support sa mga gusto namin gawin. Ikaw, Ate Abby, anong impression sa sarili mo? Pero ano bang naging impression mo sa amin na lang nung mga nakilala mo? Kasi technically, iba-ibang pagkakataon mo kami na meet as part of LGBT. To tell you the truth, sa The Assumptionist Choir, we don't look at you as a person. We look at you on your talent. Kung marunong kang kumanta, kung anong boses mo, doon ka namin, hindi lang susukatan tutulungan. Wala kaming tinitignan. Kaya nung dumating ako sa Assumptionist Choir, madami doon sa mga nakakaalam sa akin na luma ha.
Oo. Comment down below. Honestly, na-intimidate sila. Ang tangkad ko, I don't know, may itsura daw ako. Wow! Lalaki. Ito siya dati, oh. Picture. Baka Lalaking gusto ko lalaki. i-capture sa'yo. So parang ang dating nila is parang, oh shit, may lalaki tayong kasama na ganyang itsura. Tapos nung kumanta na, mas lalo pa. Tapos nung inamin ko, hindi naman nila inano na, bakla kasi. Hindi. Okay. Gumanon lang sila. And they accepted me for who I am and what I can do. Tinuloy namin yun. Sinong sasama sa amin, hindi yung pagkatao ang titignan namin muna, kundi yung talento mo. At ano ang may ko-contribute mo sa choir, at kung ang binibigay mo, unang-una, is service. Yan din siguro yung isang bagay na, minsan kasi, di ba may tinatawag tayo audition? Oo. Minsan kasi nagkakaroon ng wrong connotation or minsan nagiging negative yung about sa audition na tinatawag eh. Oo. Kasi nung sumali din ako, may part na ganon na pinapakanta pero technically hindi para i-judge ka. Kasi yung sinabi niya para alam kung saan part ka ilalagay at paano ka matutulungan. At least nalalaman nila yung capability mo. 'Di ba? Pero yun yung magandang bagay kasi wala naman tinanggihan ng TAC na sumali. Kaya nga sabi nung nag-shoot na Diba? tayo nung Women's Month ba yun? Gender Genderful. Hindi siya genderless. Genderful siya. Kasi lahat ng gender meron kami. Makikita at makikilala nyo. Tanong nyo lang. Oo. Nandyan yun. I am not recruiting, but I am welcoming anyone who would like to serve and contribute their talent. Kami ay age-full at genderful. Pero honestly kasi ako, nagulat ako sa nung dumating si Ate MJ, the first time ko siya makita. Kasi hindi ko naman siya naabutan 10 years ago. Oo. So nung one time, nung first time siyang pumunta sa San Fenon para kumanta, nagulat ako. Kasi hindi naman sa, parang first time kasi na magkaroon tayo ng part ng LGBT na member, na nag-transition na talaga. So, nung dumating siya, parang napawaw ako. Parang brave niya for doing that. Kasi hindi siya common. Hindi siya common na pumasok sa choir kasi 'di ba kadalasan ng mga part na LGBT na pumapasok sa choir or other ministry sa simbahan. Yun ang pinaka-fear nila kung accepted sila. Speaking diba? of which na sinabi ni Easy, kasi ako nakita ko siya from the day he wanted to join and until today. Ako, nung una ko siyang na-meet, nahihirapan ako sa kanya. Bakit? Hindi niya malabas yung boses niya. Laging pigil. Kasi nga, feeling ko, pag nilabas niya, madja-judge siya not on his voice, but on his personality. Nung bumalik, full-blown transition na siya. Alam mo, ang naramdaman ko, nakabuntong hininga ko at last. You are Proud. who you are. Proud And moment. now, I wanna hear you sing. Doon lumabas yung tunay niyang boses. And wala akong problema kung anong ginawa niya at whatever, growth niya yun eh. Ang importante sa akin, kung yung growth ng personality mo, kalapit ay growth ng boses mo at ng talent mo, mas okay sa akin yun. Yes. Oo. Naiiyak ka. Pero yon, may isang tanong din ako na gusto kong malaman na masagot nyo at mas-share nyo sana sa bawat listeners din natin. Listeners and viewers, technically. Is there a time or pagkakataon na naka-apekto ba sa bawat isa sa atin, naka-apekto positively yung mga members ng LGBTQ+? Meron ba silang naging ambag sa life mo? What way? Or it's depend on you kung paano. Yung mga LGBTQ na friends nyo, kamag-anak nyo, everyone na who surrounds you, how did they affect you positively? Ako very, very positive. Sa lahat ng mga naging friends, most especially you, na part na LGBT, sobrang positive lang effect sa akin. Lahat. Wala akong matawag na exception na naging negative na toxic niya. Wala akong nakilalang ganun. So far in my life, wala akong nakilalang ganun. Kasi the people who are part in the LGBT community, sila yung masasarap kasama. Masasarap ka kwentuhan. Yung tawa ka lang, yung enjoy ka lang.
So, parang para sa akin, times of, yung mga moments na pagod ka na, di mo na kaya, sila yung nalalapitan ko para maging masaya lang yung buhay. Para makalimutan mo lang yung problema mo. Sila yung mga masasaya makasama. So, parang para sa akin kasi, wala naman akong problema sa gender. Wala talaga akong problema sa mga ganun. Kasi nga, genderful nga tayo. Pero para sa akin kasi, sila talaga yung pinaka maganda ang effect sa buhay ng iba. Pero sabi kasi nila, yung mga gaganong masasayahin na tao, sila yung mas mabigat ang dinadamdam sa loob. Parang two-way yung pagbibigay. Gusto ko, as a person na hindi part na LGBT community, gusto ko, yun din yung maging effect natin sa mga part na LGBT community. So kung napapasaya tayo ng mga LGBT community, gusto ko, tayo din, napapasaya din natin sila. So yun yung gusto ko. Parang siya, two-way Street. Sort. Two-way street. Two-way street. Yun. Jojo. Ako kasi wala naman akong mga kaibigan ko, iba-iba yan. May mga straight, may mga LGBT nga. Even though, yun nga, mga confused, mga ganun. Lahat ng wala kasi kung pinipiling kaibigan. Lahat ng ko, yun, kompleto naman. Kompleto talaga sila. Walang nawala. Lahat ng LGBT letters na yan, LGBTQIA+ na yan, may mga kaibigan akong ganyan. Kompleto yun. Kasi lahat naman yan, kaibigan ko. And yun nga, yung impact kasi nila, hindi lang naman kasi porket ikaw straight ka, di ka matututo sa buhay nila. Kahit yung sa simpleng kwento nila kung paano sila umamin, paano nila nalaman kung ano sila. Ang laki ng tulong yun sa buhay mo na ito palang pinagdadaanan ng taong yun. Yeah. Oo, na hindi natin alam kasi hindi tayo aware. Oo, na may struggle din sila. Na akala mo ikaw may struggle ka na. Sila din meron. And parang mapapaisip ka na, buti sila, ganun sila. Especially yan, kay MJ yung mga ganyang na ang happy nila, na gusto nila lahat happy sa paligid nila. Ayan, alata naman sa'yo. Even dito sa podcast natin, kita din naman ang mga natin na nakikita yung pagiging jolly mo. Kahit ang topic natin napaka-serious note. Biglang from serious to biglang tawa na. Di ba ADHD tawag mo? Minsan kung okay pa ba tayo o masama na yung Bakit tayo na yun? Kung meron ng specialist, comment po kung tama pa po yung namin Pero yun, yung parang they're bringing us na new perspective of life. Yun yung nadadala nila sa atin. Yeah. Ikaw? Siguro yung sa akin, kasi as part naman, una, meron akong tito na naging part nito at alam ko yung story na pinagdaanan niya na mula sa tinakwil, naglayas, napunta ng Manila, nag-survive, nag-work, nag-drag queen. Yun yung sinaunang mga nagpe-perform na tinatawag. Isa siya doon eh. Na nagtayo ng mga salon. Yun yung time na parang ang hirap. Yun yung minulatan ko eh. Na as part nun na susunod ka ba sa ganon? Gusto mo bang ikaw din makaranas ng ganon? Hindi siya tinakwil. Pinoprotektahan siya. Ang problema, iba ang naging interpretation niya, umalis siya. Pero hindi ko kasi din masisi kung ganun yung naging way niya nung pag-accept nung nangyayari sa kanya. Na parang, saan ako? Wala akong kakampi sa inyo eh. Hindi mo pwedeng ma-invalidate. Diba? Alam mo yun, what he feels is really different. Walang nakakaintindi sa kanya during that time. Yun yung feeling niya. Hindi, feeling ko naman kasi ang laging binibitawan pa ate is yung salita na, ikaw lang ang nag-iisang bakla sa buong lahi. Grabe naman. Which is technically, nauna nga siya. Sumunod ka lang. Hindi, sa batch ko marami kami. Isa pa yung part na laging
compare sa ibang tao na tipong bakla ka na nga, ganyan ka pa. Bakla ka na nga, hindi mo pagagalingan. Saan ka? Hindi pwedeng bakla ka, mahina ka, bakla ka, bobo ka pa. Yun yung masasakit na salita na lagi mong madidinig sa kanila. Pero, yun yung question din na parang, wala akong karapatan mong question. Kasi ang kailangan ko... Nagsabi nun? Yung parang, kapag part ka ng LGBT, kailangan meron kang pinapatunayan palagi. Yun kasi yung pinagdaanan ko. Tapos, wala ka ng ambag sa kahit na parang wala ka daw kwentang tao. Yun yung pinagdaanan ko eh. Yung tipong, kaya that's the reason why, mula nung elementary ako, naging competitive ako. Yeah. Kasi parang, kailangan ko laging patunayan yung sarili ko mula academics, sa extracurricular activities, sports, literal. Kahit ano pa yan na competitions na ECA, laging kailangan nandoon. Kasi kung hindi, mahina ka. Yung parang walang point yung tipong, hindi pwedeng wala kang kakayahan doon. That's also the reason why iba yung naging ganap ko nung nag-college. Yung naging pananaw ko nung college. Kasi nakakilala ko ng mga tao na nakabuo kami ng isang literal na malaking community within the university na hindi na natin kailangan makipagkompetensya sa bawat isa. Lahat ng bakla, sila na lang din nagkukompetisyahan mismo. Na tipong, dapat ako ang pinakamaganda at ako pinakamagaling. Yun yung inabutan ko eh. Kasi wala naman ako nakilala na kahit na sa TV na umami na ganun sila hina. Lagi nga sinasabi, di ba? Pag gay ka, talagang magaling ka, matalak ka, malapad ang utak mo, malawak ang mismong pangunawa mo. Hindi pero ka pwedeng yung stereotype na pag bading ka, magaling ka kumanta. So, yung mga hindi magagaling kumanta, So, parang nagkaroon ng mga stereotyping kasi na ganun Yun din yung part ko na nasasabi ko na masaya na pinagdaanan ko yon pero sobrang bigat niya pag naaalala mo. Kasi yung moment na pinagdadaanan ko yon ang bigat niya na hindi naman ako pwedeng umarti. Hindi ako pwedeng umarte nun sa mga kapatid ko kasi kahit kapatid ko, parang feeling ko kakompetensya ko. Yung tipong, graduate ang ate ko ng SUMA, dapat ikaw din. Diba? Ang laking pressure nun kasi papa mo may pinagtapos, professor, ganito, ganyan. Parang lahat na lang may kailangan kang patunayan. Yun yung term ko. Pag bading ka, bakit laging may kailangan patunayan? Yun yung naging question ko nung tumatanda ako. So, hindi ba pwedeng sorry. Hindi ba pwede na ito lang ako at gusto ko lang mag-enjoy? Hindi ba pwede na ito ako? Sorry. Ito ako. Kasi ngayon, I'm contented. 'Di ba? I'm contented doon sa na pinagdadaanan ko, sa nakakasama ko. Kung yun yung for me, that's the reason why feeling ko na-achieve ko yung purpose? Siguro yung part ng purpose ng pagiging LGBTQ na maging, alam mo yun, to lighten yung mismong mga, sabi mo nga, yung mga conversations na masyadong madilim or masyado ng mabigat na laging itatawid dun sa joke time na lagi mo, nakakagawa ng way lagi. Kasi ayoko na rin nung madilim. I think that's the most important thing that's the most important thing naman talaga, yung nag-enjoy ka, yung masaya ka sa ginagawa mo, yung hindi ka nakakaramdam na pressure sa sitwasyon, sa mga kasama mo, sa mga ginagawa mo. Basta importante, masaya ka. At kontento ka sa ginagawa mo. Isa pa dun sa part na yun, yung positively naka-impact sa akin, sila, yung La Diva. Yes. Pero technically, ikaw. Kasi, yung time na gusto kong bumalik, humingi ako sa kanya ng guidance. Permission ba or what? Naalala ko na. Permission? Parang ganun nga yung nangyari nun. Kasi, parang kasing ganun yung nangyari nung time na yun, na, di ba nalala mo yung message kita? Babalik ako, pero ganito na ako. Yun yung transition na. Oo. Yun yung nakakatawa na. Parang, okay lang ba bumalik na ganito? Kasi alam mo yung church. Kaya yun yung naging question ko kasi gusto kong kumanta. Para kasi for me nun, nakakanta na lang ako events pero hindi ko alam bakit parang hindi ako na-fulfilled. Kulang. Nag-competition ako. Nag-singing contest ako pero hindi ako na-fulfill. Walang fulfillment.
Kaya nung time nang natapos na ako, nung nagtatrabaho na ako, ilang taon na ako nagtatrabaho, hindi, dumaan yung unang message ko sa'yo, dumaan ng taon bago natuloy ulit, hanggang nung nag-pandemic, baka matapos na yung buhay ko, hindi ko pa ulit na-experience. Kasi away na ako kila mama nun eh. Nung nag-message ako sa'yo, baka pwede lang sumilip, mag-experience ulit. Na, kaya humingi ako kay Ate Midge ng permiso sa inyo. Wala namang kailangan permiso. Oo. Ikaw yan eh. Pero yun lang yung pinaka-appreciate ko. Nandun sila nung kinailangan ko ng magsasabi. Assurance. Magpapakampante, yung assurance. Yun yung pinaka-appreciate ko sobra. Kaya, ang laking thank you. Kung positive lang, positive sa akin, sobra yun. I don't know kung ano maging interpretation pa ng iba doon sa ibang tao. Pero, for me, yun yung pinaka-positive. Kasi, ngayon, na-enjoy ko yung gusto kong gawin. Ayun, ikaw nga. Ikaw naman, Ate Abby. Grabe. Anong message mo sa mga part ng LGBT, especially dun sa experience na shinare ni Ate MJ na isa ka sa mga taong nagkaroon ng pinakamalaking impact sa experience? Okay, bago ko sagutin yan, share ko muna yung era na kung saan kami, konti yung mga malakas ang loob. So, Literal. yung mga taong hinihingian ko ng, kaya kong hingian na maging relatability, konti. Sobrang konti. Sa batch nyo ba nag-start yung term na kloseta? Oo. Kasi before ako mag-out, isa sa question ko sa sarili ko, kailangan ba pag ako naging gay, maging parlorista, magsuot ng babae? Stereotype. Kasi yun yung nakikita ko, yun yung mundo ko. Pero ang sinabi ko sa sarili ko, bakit? Kailangan ba? Hindi ako yun eh. So magiging ako na lang kung sino ako. Pag may lumaban sa akin, lalaban ako. Doon nabuo yung kailangan kong patunayan ng sarili ko para matanggap ako. So nandun yung ugali at pag-iisip ng mga kabatch ko at ahead sa akin para ma-accept ako na magulang ko ng society. I have to be worth, to give something greater worth to the society. May pinapatunayan ka. Kailangan may patunayan ka. Hindi ka accepted as who you are. You're accepted on what's your worth. Yun kami. Parang kung anong malalatag mo sa table, yun pa lang. Kaya karamihan sa mga nakikita nyo, tito nyo, lolo nyo, na mas matanda, sila yung mayaman, fulfilled, and everything. Kasi ganun kami. But now, madami na tayong Na-recruit? Nanganganak nga kami, wala kaming matres. Yun yung nakakatawa eh. Yun. Tapos, the younger ones, sila yung nagkakaroon ng relatability sa nakikita nila sa amin. Tapos, nakakapag-confine kami, nakakakawa kami ng safe space. Yung tinatawag. Oo. Pero hindi kami gumugrupo kasi kung gumugrupo kami, wala nang iba. As a matter of fact, mas prefer namin talaga na kasama lahat. Inclusivity. Yes. And the word gay is synonymous to happy. Yes. Okay? So kung ikaw yung malungkot, hindi ka gay. Hindi. At the same time, yung sinabi mo na kung sino pa yung masaya, siya yung may tinatagong damdamin. Kasi ayaw naming madamay kayo sa nararamdaman namin. Iniisip din namin kayo. Ang maganda ngayon sa panahon ngayon is that people are becoming open to understanding. And yung worth, hindi siya nawawala, pero nadadagdagan siya as a matter of fact dahil sa pagtanggap sa'yo. Not just your worth. And one thing also, yung church, nagiging open sila sa idea na lahat is accepted. Everyone is loved. Everyone. Pero nandun eh. Kaya ako, nung dumating ako sa church, isa lang kinondisyon ko. Huwag niyo ako husgahan sa pagiging bakla. Husgahan niyo ako sa galing ko. Question ate, ito bang TAC ang church choir mo? First church choir mo? No. Okay. Di ba kuwento niya sa episode? Nakikinig ka ba? I mean, yung part na inamin, yung nagsalita siya ng ganyan. So, ang maganda sa TAC, they did that. Hindi nila ako kinwestiyon, ginudge for who I am. As a matter of fact, open sila, they look for me, they ask for help. Yung contribution ko, yung talent na nabibigay ko, na-appreciate, di ba? So, nung mga ibang kasama ko,
nagkaroon na ng ibang landas na naiwan ako, yun ang pinagpatuloy ko. Kaya nung lumapit siya sa akin, sabi ko, come as who you are. Kung may ibang tumatalikod sa'yo, hindi kita tatalikuran. Kaya pag lumalapit ako kay Jolo, kay Easy, antipatiko, mataray, nangookray. Tanggap ko yon. Bakit? Kasi mayabang ako. Dahil I know what I can do. Hindi dahil bakla ako. Alam mo yung worth mo eh. Oo, alam ko worth ko. At yung worth ko, itutulong ko sa'yo. Hindi ko ipagdadamot yon. Dahil pag inokray kita dahil ang pangit mo kumanta, that's not it. I-okrayin kita para matuto ka doon sa kamalian mo at paano mo magandang ma-improve yun. So, ganun ang mindset ko lagi. So, pag may dumating, not na shy, not comfortable, yung alam mong may tinatago, inilalabas ko yan kasi alam kong may lalabas yan na talento na alam mong ikakaganda eh. And so far so good, as I can see from what our choir is, nagpo-progress siya. Yeah. Na to the point, nagsi-step back na ako. Hindi ko kayo iwanan. Okay. Kasi, Kinabahan siya. kasi, Yung kaba eh. ito ha, alam ko nag-shine na ako eh. Tapos Bakit hindi ko pwedeng i-share yung shine na yun? Alam ko na lagi ako. Diba? So, yung opportunity na yun, lagi kong sinasabi, yung kantang to na may descant, bigay mo naman sa kanya. O itong ano na to, siya naman pakantahin mo. Yung ganito, ganyan. Kasi Alam mo tingin yun? ko mas naniniwala ka dun na everyone should accept natatapos ang oras ng bawat isa. Oo. And dapat hindi yun matapos sa'yo lang. Oo. Yun yung lagi mong ginagawa eh. May legacy ka. Yes. Kasi ganun dapat eh. Especially in the church, yung service nila, hindi ako ang pinakamataas na nagbibigay ng service. Hindi. It's not about that. Kung ako tumataas, lahat kayo tataas. Lahat tayo tataas. Hindi pwedeng isa lang. Hindi lang pwede isa lang. Dahil pag ako nawala, tutuloy nyo yun. Itutuloy nyo dapat yun. Kaya kami, we're very open to people who would like to serve. As long as they know how to serve and like to serve, priority is serving, and that has the talent or would like to improve their talent, we're very open to you, regardless of who you are. Para na lang kung ikaw yung mamamatay tao. Hindi. Oo. Ibang topic na yun. Hindi. But as long as buong buong ang puso mo sa pag-serve sa Panginoon, yun ang pinaka-importante. Tingin ko din, isa yun sa malaking bagay na nakaka-proud dun sa mismong PAC. Na, lalo na sa ngayon na yung sinabi nga kanina, di ba, safe space, from the term itself, na nakita dito. Di ba? At nakikita na rin siya ng ibang choir sa amin na, pwede palang may ganong klase. Ngayon, sinasabi na nila na, kasi one time nga may nagsabi, ganyan ka, long hair ka, maganda ka. Anong boses mo? Tenor. Pwede pala. One example. Nakakagulat na ganun yung tanong na, Hindi sila aware. oo, na sabi ko, bawal pa rin po ba? Tapos ginagawa ko na lang katatawanan. One example, MJ. Kung nagsisimba kayo sa Mega Mall, makikita nyo sometimes na pag ako binigyan ng descant o solo, walang magko-question. Lalaking-lalaki boses eh. Diba? Mukha naman akong lalaki talaga, which I don't mind. Pero pag siya na yung nag-solo, lahat nakatingin. Yes. Because they expect this woman's look, to have the voice of a woman. But she is who she is. It na lang. Oo. Happy na ako na nakakapag-serve ako kasama kayo. Oo. But ayoko dumating yung point because of me maapektuhan yung samahan. Or because ma-judge tayo. That's the reason why kinatakot ko yung solo. Hindi, alam mo, it's the other way around. Yun Now yung people point see ko. na, so pwede pala mag-serve sa church kahit sino ka. Yun. Yun yung sample na pinakita mo. Yun yung napatunayan na. Oo. Napatunayan din naman Napatunayan yan. namin Kasi yun. nung, if remember nyo, yung nagsimbang, nag-serve tayo
with sa Pasig, yung ng Pasig. Na meron silang mga nagpi-picture. Yung picture mo, kasama sa in-upload. Oo nga. And wala naman tayo nakitang negative comments regarding that. So, and I hope it becomes a jump start na other choirs would also have that opportunity for everyone. Tsaka take note, pag nakikita tayo sa labas, kay Ate MJ nagpapapicture. Oo. Kay Ate MJ nagpapapicture. Hindi sa akin. Nakahanap ata sila ng clown. Sana may makita ko. Sana may makita akong lesbian na nagsasoprano. Sana may makita. Meron na. Meron tayo. Pero wala na. Nagwo-work eh. yung hindi siya pa umaamin or wala pa siyang sinasabi. Yung gano'n. Sa atin. Yung gano'n. Tapos gusto ko makakita ng gay na pwede mag-bass. Kasi meron yan. Hindi pa lang ako nakakamit. Meron na, hindi pa umaamin. Oo. Basta, I wanna see the whole spectrum of LGBTQIA+ joining the choir, joining the service, regardless of what their personality is, but more of their heart being serviceful to the Lord. So ngayon, para i-end natin itong mismong discussion sa to, or itong kwentuhan na to, ano yung pwede nyong maging final message, maybe to our listeners? Siguro ang makakapag-message na lang dyan is kayo ni Ate Abby. Kasi kayo yung naka-experience sa ganong spectrum. So kayo yung may right to say that to the LGBT community. Yeah. Siguro for me, to all LGBTQ+A na member, I hope makahanap din kayo ng mga tao. Kasi honestly, kailangan talaga natin No man is an island. Kailangan lagi natin ng tao na makakasama at makakatulong at makakaunawa din sa atin. Kahit isa lang, imposibleng wala. Sana makahanap din kayo nung nahanap kong pamilya na pumipili ng pamamaraan, hindi dahil meron silang sariling judgment. Kung hindi, nakita nila, pareho kami ng gustong pagsilbihan Kaya nila ako din tinanggap. Ako naman, dun sa mga sinasabihan mo, ako naman dun sa mga nag-uumpisa ng safe space. Sa mga kaedad, I don't know, mas matanda sa akin, ang dami na nating napatunayan. Totoo. Alam nyo yan. It's about time, dalhin natin ang ating mga kapatid sa isang mas safer space, mas better space and bigger space na mag-i-include lahat. So that makes it a very diverse space of service, of love, of prayer, di ba? So doon sa mga matataray kong kaibigan katulad ko, antipatiko and everything, basta yung ginagawa natin is to help them. Ako, kung gaano ako mang-challenge, ganun ako mag-protect. As long as ayoko yung patunay As long as nakikita ko sa'yo yung pag-service, pagbigay ng talent, effort and everything, pag nagkakaroon ka ng challenge outside mga tao, kaya kitang i-protect. Tutulungan kita. Basta't kaya mong i-improve ang sarili mo. Kailangan ko yun I'm not thinking of yung ako lang, I'm thinking of everyone na. So kailangan ganun na tayo, ha? Kasi yung batch ko, yung era ko, aminin natin, nandun na tayo sa malayo So, sila naman yung susunod. So, bago tayo umalis, sana yung pwedeng mabigay natin sa kanila na ikakatulong nila sa pag-progress nila, mabigay natin. And it should start from us, and it should start from the environment we created. So, not just the TAC, but everyone else, the choir, the instrumentalists, lahat, if you can create that area where people can grow who they are,
yun ang importante ngayon. Yes. Kaya ngayon, para naman sa aming mga followers and listeners, we are hoping na sana i-comment down below naman ninyo ang inyong story. Kung saan, kahit anong gender pa ninyo kailan nagkaroon ng positive impact sa inyo ang isang member ng LGBTQ+A. Yes. Comment down below naman yung story nyo and then we're going to read that as well. Again, LGBTQ+A community members, don't be ashamed. Don't hide your light. Afraid. Be who you are. True. And then, I think that's all. Happy Pride Month! Happy Pride Month, everyone! So that's it for this episode. Kita-kits tayo for next episode. Abangan nyo sa mga next namin na pasabog na mga episodes, sa mga next events, at sa mga next namin na ganap. So that's it for today's episode. Bye-bye!